Magandang araw po, mga tagapakinig ng Pinoy Mystery Horror. Tawagin niyo na lang po akong Edel at ang ikukwento ko ay isang karanasan na hanggang ngayon ay nagbibigay pa rin sa akin ng bangungot. Hindi ko alam kung paano ito sisimulan, pero ito ang nangyari sa akin noong isang gabi sa aming barangay. Ito ay noong 2018 at uso noon ang mga prayer meeting sa lugar namin sa Bicol. Sa dulo ng barangay namin, may isang maliit na chapel sa ibabaw ng burol. Napapalibutan ito ng mga puno ng akasya. Kaya kahit ang haling tapat, malamig at medyo madilim sa lugar. Nakatayo ang istruktura sa dulo ng makitid na daan. Ang pinto nito ay gawa sa lumang kahoy na may ukit ng mga anghel at inskripsyong Latin sa itaas. Dominus Spes Mea. Nangangahulugang, "The Lord is my hope." Sa loob, ramdam ang lamig mula sa makakapal na pader na bato na yari sa marmol at mahogany na may malalaking bakal na krus sa likod. Ang stained glass windows ay nagpapakita ng mga tagpo sa buhay ni Kristo. Ang kanilang kulay ay may buhay sa araw, ngunit nagiging misteryoso sa gabi. Sa kaliwa ay ang rebulo ng Birheng Maria, tila nagbabago ang ekspresyon sa ilalim ng liwanag ng kandila. Sa kanan ay isang confessional booth na may lamat na kahoy at madilim na kurtina. Ang ilaw mula sa chandeliers ay nagdadala ng mga anino sa pader. Gumagalaw kasabay ng ihip ng hangin. Tahimik ngunit puno ng aura ng kabanalan at misteryo ang kapilya na tila may sariling buhay. Pati mga matatanda, sinasabing nakakaramdam sila ng kakaibang presensya sa chapel, pero dinadaan na lang nila ito sa dasal. Natatandaan ko pa, nagsimula ng tahimik ang gabi ng prayer meeting. Kandila lang ang nagbibigay liwanag sa loob ng chapel. Sabi ni Brother Jojo, ang tema ng gabi ay pagpapatawad. Sa totoo lang, medyo kinakabahan ako. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko mula nang makarating kami doon. Habang nasa kalagitnaan kami ng pagdarasal, biglang umihip ang malakas na hangin mula sa labas. Napansin kong tila naglumikot ang mga apoy ng kandila at kahit anong gawin namin ng choir, hindi nila maibalik sa tono ang mga kanilang pagkanta. Pagkatapos ng sermon, nagkaroon ng healing session. Isa-isa kaming lumapit kay Brother Jojo para ipagdasal niya. Nang ako na ang nasa harapan, ang lahat ay biglang tumigil. Lahat ng tao sa chapel ay nakatingin sa akin, pero hindi ko maintindihan kung bakit. Nang inilapit ni Brother Jojo ang kamay niya sa ulo ko, bigla itong sumakit. Napahawa ko sa aking noo at bigla nilang dumilim ang paningin ko. Pagdilat ng mga mata ko, nasa ibang lugar na ako. Ang paligid ay isang malawak na parang natatanglawan lamang ng isang kandila sa gitna. Sa ilalim ng kandilang iyon, may isang nilalang na nakaluhod. Hindi ko maipaliwanag kung tao ba ito o hindi. Ang nilalang ay hindi pangkaraniwan. Matangkad siya, pero ang katawan niya ay baluktot at parang patpatin. Ang balat niya ay parang sinunog, itim na may mga bitak-bitak na parang lupa sa tagtuyot. At sa mga bitak na iyon, may lumalabas na mahinang liwanag na pula. Ang mga kamay niya ay mahahaba at matutulis na parang mga kuko ng hayop na pang-ukit ng laman. Pero ang pinaka nakakakilabot sa lahat ay ang mukha niya. Ito ay hugis bungo pero hindi gawa sa buto, kundi parang pinaghalong laman at apoy. Ang mga mata niya ay malalaki at dilaw at sa kabila ng liwanag, parang may mga butas na sumisipsip ng kaluluwa. Sa gitna ng mukha niya ay parang isang ngiti. Hindi ngiti ng tao, kundi ng halimaw. Ang bibig niya ay abot hanggang tenga, punong-puno ng matutulis at maitim na ngipin. Parang mga pako. Habang tinitignan ko siya, naglalabas siya ng tinig.
parang paghuni ng mga insekto na nakakasakit sa tainga. Lumapit siya sa akin at habang papalapit, nararamdaman ko ang bigat ng presensya niya. Parang bawat hakbang niya ay kumukuha ng hangin mula sa paligid. Hindi ako makagalaw. Ikaw, sabi niya sa boses na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Mababa, magaspang at may halong tawa. Akala mo ba ay ligtas ka? Bigla niyang inuunat ang kanyang kamay. Sa isang iglap, naramdaman ko ang pagkapaso sa dibdib ko. Hindi ko na mapigilan ang pagsigaw ko. Parang ang kaluluwa ko ay hinahatak mula sa katawan ko. Sa puntong yon, naalala ko ang sinabi ni Brother Jojo. Ang dasal ay pinakamalakas na sandata. Nagdasal ako. Mahina sa una, pero habang lumalakas ang tinig ko, mas lalong nanginginig ang demonyo. Nagalit siya. Kitang-kita ko kung paano umapoy ang buong katawan niya habang sinusubukan niyang lapitan ako. Hindi ka makakaligtas, sabi nito. Pero bawat salita niya ay tila nababasag ng mga dasal ko. Bigla akong nagising. Nasa chapel pa rin ako at nakapaligid sa akin ang mga tao. Umiiyak pala ako at ramdam ko ang sakit sa dibdib ko. Pero sabi ni Brother Jojo, ligtas na daw ako. Akala ko tapos na ang lahat. Pero nagkamali ako. Pagdating sa bahay, habang nakahiga ako sa kama, naramdaman kong may nakatingin sa akin mula sa dilim. Hindi ko ito literal na nakikita, pero nararamdaman ko ang bigat ng presensya nito. Pareho ng nararamdaman ko sa chapel. Kinabukasan, tumingin ako sa salamin at doon ko nakita ang bakas ng nangyari. Sa gitna ng dibdib ko, may marka ng kamay, itim, parang paso, at hindi ito natatanggal kahit anong gawin ko. Hanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin ang presensya niya. Minsan sa panaginip, minsan sa dilim ng gabi. Alam ko hindi siya umaalis. Ang sabi ni Brother Jojo, hindi ko dapat hayaang matakot ako dahil dun siya humuhugot ng lakas. Kahit anong gawin ko, hindi ko magawang kalimutan ang nangyari. Lagi akong ginagabayan ni Brother Jojo at mga kasamahan sa prayer meeting. Hindi sila tumigil sa pagdarasal para sa akin. Sa tuwing nararamdaman ko ang presensya ng nilalang, sinasabi ko sa sarili kong hindi ako magpapatalo. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa aking kwarto, naramdaman kong muli ang malamig na hangin at mabigat na presensya. Ngunit imbis na takot ang maramdaman ko, pinili kong lumuhod, magdasal at tawagin ang Panginoon. Habang binibigkas ko ang mga panalangin, naramdaman kong unti-unting lumiwanag ang paligid. Sa isang iglap, ang kwarto ko ay napuno ng liwanag na parang hindi kayang masilayan ng nilalang. Sumigaw ito, galit na galit, at nagsimulang umatras. Sa huling pagkakataon, tinangkaan niyang abutin ako. Tila may pader ng liwanag ang humarang sa kanya. Napuno ng dasal ang buong bahay. At sa wakas, narinig ko ang nakakapangilabot na sigaw niya bago siya tuluyang nawala. Nang magising ako, kinaumagahan, naramdaman kong magaang ang lahat. Para bang isang malaking dalahin ang nawala. Si Brother Jojo at ang buong community ay nagtipon-tipon upang magpasalamat sa Panginoon. Ngayon, tuwing prayer meeting, nagiging inspirasyon ang kwento ko. Sinasabi nilang ang Diyos ang tunay na nagliligtas at hindi kailanman matatalo ng dilim ang liwanag. Hindi na muling nagpakita ang nilalang at mula noon, naging matatag ang aking pananampalataya. Mga tagapakinig, lagi nating tandaan na mas malakas ang dasal kaysa anumang uri ng nilalang ng kadiliman. Huwag na huwag kayong matatakot, humingi ng tulong sa Diyos. Salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli, paalam.